Breaking news mga kababayan, isang senior citizen na katutubo, galit na galit kay Martin Romualdez at BBM na talagang binanatan niya ng sobra. Minura niya mga kababayan na talagang galit na galit dahil siguro sa sobrang sama ng loob sa nangyayaring korupsyon. Damay-damay na lahat mga kababayan, nagka-people power na. Ito po talaga libo-libo sila dito mga kababayan. Pakinggan po natin paano bakbakan ng isang senior citizen na katutubo si BBM at si Martin Romualdez na isang talagang talamak daw na korupsyon talaga ang nangyayari noon pa. Ikwekwento ni Lolo itong kanyang karanasan mula kay Lakay Apo Marcos hanggang sa itong tatay ni Martin Romualdez na isang kawatan. Ito po mga kababayan, naku, nakakagulat po ito. Galit na galit talaga mga kababayan, talagang gusto niyang manakit. Pakinggan po natin ang sama ng loob ng taong bayan, ilalabas si Kuya na katutubo. Ito po. Ako ay senior na katutubo, kaidarin ko lang si Marcos Jr. Ito si Marcos Jr., ang tatay niya, si Senior Marcos, siya ang presidente noon. Ang speaker niya ay si Cocoy Romualdez na senior na korupsyon. Super kawatan yan masyado noon hanggang ngayon. Ito naman, itong Marcos Jr., nagkandidatong kapresidente, nagkasakit ako kasi mayroong kami papel naging papapirmahan sa Quiapo balik-balik. King computer, King padalakan Lisa, Mandaraya. Ang tao bumuto ulit kay Mandarambong si Lisa. Ito si Bongbong Marcos. Bongbong, nakaupo ka na. Naputang ina yan na Romualdez naman Jr. Yan naman ang speaker. Speaker naman, kawata ng putang ina yan. Alam mo, Marcos Romualdez, ang pira hindi madadala sa kamatayan. Ang kahiyaan nyo habang buhay hanggang anak nyo apu-apuhan. Nako mga kababayan, totoo yun. Kahit anong dami ng pera nila, hindi madadala sa kung saan po sila hihimlay mga kababayan. Hindi madadala sa libingan. So sabi ni Kuya, talagang yung kanilang kahihiyan hanggang sa kaapo-apuhan na ito. Wala na pong magiging presidenteng Marcos. Ito po yung sasabihin niya dito, talagang galit na galit po. Kawalang yan yung kapalang mukha nyo. Oh, ngayon, Romualdez, waray ka, waray din ako. Putang ina mo, matapang ka ba, lumabas ka? Nako, hinamo. Walang naman tayo. Nako. Kaso Romualdez, pumunta ka sa Tacloban City, galit ang mga partido mo doon. Nako. Kaya hindi ka tunay na Romualdez. Nako. Hayop ka. Kasi ang nanay mo, mga gumis. Nako. Si Imelda Marcos, sulok flight, ibang ina, panganay yan. Tatlo lang sila magkapatid. Imelda, Biho, at saka Cocoy Romualdez, ng mga putang ina nila. Ngayon, Bongbong Marcos, napunta kayo sa ano tong nasun to? Sa Hawaii. Ngayon, ano nangyari sa inyo? O, di pumunta kayo doon. Sino nagpabalik? Kami mga nulalis. Wala kayo utang na loob mga putang ina nyo. Ngayon, Mr. Shoutout sa'yo. nagkandidato kang kapresidente. O, kita nyo mga kababayan, mga loyalista na talagang alam yung mga loyalista mga kababayan, hindi mo matatawaran kung gaano nila kamahal si Apo Lakay. Nasira lang po talaga ni BBM.
yung kanyang pamamalakad. Nako, sobrang daming kawatan. Kahit sabihin natin na siya yung sinasabi nila, pinagmamalaki na siya yung nagpasabog ng kamalian, kawatan, korupsyon, pinasabog. Anong ginawa niya? Tinatakpan naman yung mga tunay na culprit. Sabi nga ni Ted Filon, isang scapegoat ito para kunwari pinasabog ni BBM para makatakas sa katiwalian. Ito yung sinasabi ni Ted Filon. Nako, sabi nga ni Ted Filon, ginawa ito para makatakas. Nako, yari, scapegoat lang pala. Anong ginawa mo kay Tatay Digong? Ha? Nako. Kidnapping? Kinidnap niyo doon sa daig? Na walang iya kayo, wala kayo utang na loob? Nako. Ang tatay mo, pinalibing sa bayani? Ha? Kawalang iya ka, Bongbong Marcos. Pangati ko hindi ka presidente. Mga kababayan, totoo yun. Alam mo si Tatay Digong, yung 3 decades, 30 years or 40 years na pinag-aawayan ng Dilawan na wag ipalibing itong tatay niya. Ginawa ng paraan ni PRRD para yung division ng mga Pilipino mawala para sa kapayapaan. Ang ginawa ni Tatay Digong kahit labag sa kalooban ng mga Dilawan kasi nga mga anti-Marcos, ginawa ni Tatay Digong pinalibing sa libingan ng mga bayani. Itong sinasabi ni Kuya, walang utang na loob si Marcos. Anong ginawa niya? Pinakidnap niya. Ipinakulong sa ay naku po mga kami, nakakaiyak. Nako. Talagang sinasabi ni Kuya, walang utang na loob si BBM, kaya galit na galit ito. Lika lang! Ang nagmamanes, ni Lisa, at saka si Romades, ang nangangawat. Nila ng mga adik, ng mga lutang. Ito pa. Ito yung Sandra, na congressman. Kala ko lalaki, putangin na kadugo ko lang pala, bakla. Kawatan! Naulihan ng Shabu. Yung tago. Walang kaso. Mga putang na nyo, wala kayong hiya. Ang kakabalang mukha nyo. Tandaan nyo, ang kayamanan, hindi madala sa kamatayan. Ang kahiyan, hanggang apu-apuhan, mga walang hiya kayo. Alam nyo mga kababayan, totoo ang sinasabi ni Kuya, ito yung LGBT na ito, ay talagang ang kayamanan, hindi mo madadala sa hukay, pero yung kahihiyan, yung pagkasira ng respeto ng mga Pilipino hanggang sa dulo ng angkan ng mga ito, isinusuka sila ng mga Pilipino. 'Di ba kinento ni Kuya na na pinadala yung tatay niya, yung nanay niya sa Hawaii. O sino nagpauwi? Mga Pilipino. Ngayon, yung legasiya ng kanyang tatay, sinira naman ng kanyang anak. Itong ginawa niya sa Pilipino. Itong gobyerno niya, puro kawatan, puro magnanakaw. Ay, nako po mga kababayan. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. Pati AFP, nako, saksakan ng pagnanakaw. Ito yung lumabas po na meron po silang Tikas Ghost Project na 15 billion. Kita nyo po mga kababayan? Kaya pala tahimik daw si itong general na ito, si Brownie, dahil busog pala ang bulsa. Kita nyo mga kababayan. Tapos tinanggi na wala daw katotohanan, puro paninira lang daw sa kanya, nasa AFP, lumabas sa Senado. Ano yun? Magsisinungaling sila. Walang aamin na magnanakaw na, magnanakaw ako. Totoo yan. Walang ganun. Kung pwede lang, Marcos, kung pinalayas ang tatay mo, masahol ka pa. Oo. Baka hilahin ka namin doon sa Malacanang. Nako, mga kababayan, hihilain daw. Nako, nakakatakot po ito. Talagang galit na galit si Kuya. Sa sunod, ang ginawa mo, baka mahigit pa sa'yo. Ay, salamat po sa inyong lahat. Okay. So yan mga kababayan, talagang galit na galit si Kuya. Kay Romualdez, kay Martin at sa mga buhaya. Nakakagulat po ng mga revelasyon.
mga dating loyalista pero bumaliktad na. Naging talagang makabayan na, mga kababayan. Nilayasan na nila itong si BBM kasi nga nasira po ang kanilang tiwala. Nung sinasabi ng mga comment dito, sabi mo, Tagalog ka nung tanongin ko pangalan mo, sabi mo, Jipri. Dami talaga nila. Bisaya ang loko. Libo-libo nga po, mga kababayan eh. Syempre, mga DDS supporter, nilalangaw na kayo, ay, marami yan. Syempre, nakatutok sa front yan. Punong-puno naman talaga. Hanggat may suporta ang PNP at AFP, hindi bababa si Bangang Galak. Taga-Tondo, Manila po ako. Ingat kayo dyan, mga manggugulo. DDS supporter po kami, ayan. Ingat po kayo dyan, mga kababayan, ha. Baka mahaluan kayo ng mga terorista dyan, manggulo sila. Baka magaya ang rally, itong people power na ito, noong September 21 na nagkaputukan, nagkabarilan, may namatay pa. Naku, ingat-ingat po kayo dyan. Ako, hanga po ako sa inyo. Kahit wala po ako dyan, nakikiisa po ako. Nakikibalita po ako. Gawin po natin ang tama, hindi masamang mag-rally, hindi masamang mag-people power. Basta nasa batas pa rin ito. Sana ingat po kayo sa gulo dyan. Kapal na mukha nyo. Diba? Mag-expose kayo ng corruption. Mamaya pag uwi nyo, pagtulog nyo bukas, pagising nyo, BBM pa rin. O BBM pa rin daw. Ito yung mga panatiko. Ninakawan na. Ikikis pa rin ang wet po. Idol na idol pa rin nila. Nagnanakaw na ang nasa gobyerno. Panatiko pa rin kayo. Naku po, magkano bang binayad sa inyo? Puring-puring nyo ang mga ito. Alam nyo, mga kababayan, ako dati, nung first term, sige, susuportahan pa rin kita. Second term, sige, baka makatiis pa ako. Third term, 3 years, wala na. Hinuli si PRRD, yun, na walang respeto ko sa inyo. Sorry po. Sorry po sa inyo. Dati believe po ako sa inyo kasi akala ko din, nabudol din ako eh. Akala ko, isa po kayo sa magpapakita ng pagiging makabayan. Aalisin sa hirap ang mga Pilipino. Meron bang kumakalat na balita na yung Taliano Gold ipamimigay sa mahihirap? Nasaan? Nasaan yung Marcos Gold? Yung Maharlika Fund na ito? Diba anong nangyari? Ayun, may pagnanakaw, billion-billion sa flood control. Sinibak nyo si Marcoleta. Pinalitan ni Lacson. Tito Soto, nabistado. Halata na may pinagtatakpan. Nag-resign si Ping Lacson, pinalit si Erwin Tulfo. Naging bending dalo. Imbes na itong Blue Ribbon Committee, itutuloy yung sinasabing flood control issue, ang inaatupag yung farm to market road. Tapos, iniligay itong si Rimulya. Naku po mga kababayan, ang hinahabol si Sal-End, si Sara Duterte. Anong klaseng ombudsman po ito mga kababayan? Ibalik nyo si Marcoleta, babalik po ang tiwala ng taong bayan. Sinasabi ko sa inyo. O ingat po kayo mga kababayan. Ayan o. Ayun, BBM resign daw, sabi ng mga komento. Pag lumapit dyan, bugbugin nyo, bayaran. O, yan. Huwag sanang magmumura. Yan, mga kababayan. So, anong masasabi nyo po sa mga ganap na ito? Galit na galit ang taong bayan dito. Mabuhay po. Ingat po kayo dyan, mga kababayan. I-share nyo po ito. Mga kababayan ko na nasa abroad, mga OFW, nasaan man po kayong panig ng mundo, makibalita po kayo. I-share nyo po itong video na ito. Salamat po, mga kababayan. Mabuhay.